Pero Doc, ano naman kaya ang say? Anong say mo dito sa naging kwento ni Kristen? Hindi ko siya ma-process. Oo nga eh. Nako. Medyo Okay. nalito rin ako eh. Okay. Una-una ganito. Siguro dahil kasi yung kay Kirsten, una-una yung sense of maturity kulang. Kaya siguro ang mapapansin nyo, lahat, pagbata ka talaga, gusto mo lahat nagpapaalam, gusto mo alamin lahat-lahat, gusto mo na kahit papaano, palaging may kasagutan pag merong mga text messages na ganyan. Kasi pag yung sinasabi natin na year of age, hindi ko sinasabi ko ano yung year of age, ko ano yung age bracket no na. Pero kasi pag nakakaintindi ka and when you love somebody, parang forgivable yung alam mong nagtatrabaho. Kaya pag kahit sinabi mo ganito, kaysa magot o hindi, dahil alam mong may commitment, hindi ka mag-worry. Pangalawa, hindi kasi pwedeng sabihin natin sa ganitong estado, you become controlling. Kasi there's a tendency for us to be controlling, lalo na pagbata ako. Para sabihin, huwag kang uminom. Hindi ka pwedeng magbarkada. Hindi ka pwedeng sumama dyan. So, pag yung ganun ang nangyayari, sometimes parehas kayo na naaapektuhan to the point na parang I need space. Pero, hindi nangyayari yun. So, it becomes a relationship burnout. And when you talk of relationship burnout, hindi lang ito about yung emotions mo, pero physically affected yung energy mo. Parang, sasabihin mo talaga yung sinabi mo kanina, pagod na ako. Yun na. Dahil kasi yung lahat ng expectations mo, hindi na met. Tapos, yung frustration na nararamdaman mo dito, ano ba? Kaya hanggang kailan ba ako na maghihintay, hanggang kailan ba ako, kaya ko pa bang hindi mapagod sa relasyon na to? And definitely, when you talk of relationship burnout, parehas lang naman din yan ng burnout sa pagtatrabaho. Parang suko na ako, hindi ko na kaya. Pagdating sa ganun, parang hindi mo tuloy alam, ako ba yung may kasalanan o parehas kami may kasalanan o siya lang ang may kasalanan. So, dun ka magre-reflect. Kasi, from there, dun mo ma-establish na ayoko na. Gusto ko na maging maayos yung sa susunod na relasyon na magkakaroon ako. Ayun. Thank you very much, Doc Camille. Ayan na nga ba ha? Pagod na si Kristen. Actually, mahirap yun Yung siguro dumating ka na talaga sa point na pagod ka na kasi alam mong, yung katulad ng sinabi mo, meron kang mga hindi alam na ayaw mo na lang alamin. Kasi pag ganun ka nakapagod, kumbaga, alam mong may nangyayaring kalokohan na naman itong ex-jowa mo, pero ayaw mo na lang alamin kasi alam mo namang patuloy niyang ginagawa yung mali. So, pagod ka na, ayoko na, bahala ka na. Kung ano man yan, ayoko na lang alamin. Ganon.